Alright, so chiller ito na ginagamit sa laser machine. Ano? So kailangan itong magpatakbo ng malamig na tubig dyan para sa machine na to. So maliit lang siya na air machine. Yan. Okay, so mahina na daw ang lamig nito. So check natin kung ano ang problema. Okay, so ito yung pinaka-evaporator na ito. Para itong ano, alam niyo yung water dispenser, ayan. So may coil ito dyan. So, sa loob, tapos yun yung pinaka-condenser. So, unang nakita namin dito mga kamaster, ang dumi ng kanyang condenser. So sa itsura niya, hindi ito pwedeng bugahan ng tubig kasi may mga electronic devices na nakapaligid sa ating machine. So, ibabrush na lang natin siya, ayan, para matanggal yung mga sumabit na mga alikabok. Oh. Okay, so vacuum din namin ito. Diba? Hindi mandar. Okay na siya. Malinis na mga kamaster. On na tayo. So, ito yung kanyang water circulation ito. Kailangan lalamig ito kapag tumakbo na yung compressor. Ayan, tumakbo na siya. So, ito yung ating gauge mga kamaster. So, i-check natin, i-assemble natin itong gauge na to. Then, i-check natin kung tama ba yung pressure nitong chiller na to. So, mga ganitong chiller, mga kamaster, gumagamit ito ng 407. Ang lowest pressure or yung tama, yung lowest pressure na kayang ibigay nito sa mga ganitong chiller is 40, 35 to 40. So, para siyang kotse. Ayan. Tapos, ito naman yung water. Yung tubig na magsisirculate papunta sa laser machine. Kung makikita nyo mga kamaster, may flow. So, ibig sabihin, walang problema sa kanyang water flow. Yung nakikita nyo ngayon, yung hose na yan yung circulation. Pero mamaya, i-assemble natin yan doon sa kanyang machine mismo. Okay, so, meron na itong access valve. So, ang gagawin na lang natin mga kamaster, ilalagay na lang natin yung ating gauge. So, blue hose ang gagamitin natin para sa low side ng ating chiller, which is the charging port. Okay? So, alam na natin yan kapag tayo ay magkakarga ng freon, laging nasa low side ang ating access valve. Alright, so ayan siya mga kamaster. Kung makikita nyo, nasa 140. At parang merong hissing sound kayong nadidinig. So, yan yung kanyang expansion valve. Magka-cut off. Tapos, tataas yung pressure. Meaning, hindi tatakbo yung freon. Ayan o, so 140. At kung ito'y tatakbo naman, nagiging 40 PSI. Ito pa yung isa nating gagawin dito mga kamaster kasi napansin ko ang daming madumi nito. Oh, yung filter niya ang dumi din, so kailangan lang talaga lilinisan niya. Ayan o, diba? Pagka ganyan kasi contribute yan sa pagsakal dun sa condenser. Hindi lalamig itong chiller na to. So, may napansin tayo dito mga kamaster. Hindi tumatakbo yung nasa babang fan motor. Ayan mukhang stack up na yung fan motor nito mga kamaster. Kailangan natin itong tanggalin. So, ito siya ngayon mga kamaster. Kung makikita nyo, nasa 30 to 40. Ayan. Tapos namatay bigla.
Kasi nga, yung isang fan motor nito mga kamaster, talagang busted. Stock up mga kamaster. Natay muna natin. Tapos tinanggal muna natin yung kanyang gauge. Kasi nga normal naman ang operation nito at walang leak ang ating system. So ito yun ang ating fan motor na stock up. Ito pala ang nangyari dito mga kamaster. Natanggal ang kaluluwa. Kaya pala hindi na siya gumagana. So nilinis na rin natin ang kanyang fan motor mga kamaster. Sobrang dumi kasi, nakaka-contribute ito sa pagka high pressure ng ating system. So ang naging dahilan nito mga kamaster, ayan yung fan motor natanggal yung kaluluwa. Meaning lumabas yung kanyang shafting. So kaya siya nag-stack up, malamang sira na ito. Tingnan nyo. So yan siya mga kamaster. So kailangan natin yan palitan. So lahat yan lilinisin, then tsaka tayo magpapalit ng fan motor. A few moments later. So eto na mga kamaster yung ating binili ng piyesa para dito. So parehas din na 220 kung ano yung specs niya. Iba nga lang yung brand pero parehas pa rin yan. At eto na nga mga kamaster, naikabit na natin ang ating fan motor. Hindi na natin ipinakita sa video, pero eto na siya, assembled na, then testing na lang tayo. So nakapwesto na rin siya mga kakul. Yan. So mag-ooperate na tayo. So eto na, magti-testing na tayo. So magka-cut siya. Ang trabaho na ito yung machine na to. Tapos kailangan malamig kasi lagi doon. Init ang ulo na ito. Ayan Ayan. So, eto na nga mga kamaster, kung makikita nyo, tumatakbo na yung ating laser machine. So, yan ang dito connected yung ating chiller mga kamaster. Kailangan kasi nami-maintain niya yung 22 degrees Fahrenheit para sa lamig na kailangan na itong machine na to. At ito na nga, working na siya mga kamaster. Na-maintain na din niya yung kanyang 22 degrees Fahrenheit para sa machine na to, at ongoing na nga ang ating cutting, and it's a job well done again mga kamaster, mga kalog. At kung umabot na kayo sa puntong ito, please don't forget to subscribe, like, and share. Paki-comment na rin down below kung taga saan kayo para malaman ko kung hanggang saan nakarating ang video na to. Thank you very much again. Hanggang sa muli mga kamaster.